Magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga tagapakinig. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Ricky, 28 years old. Simula nung napakinggan ko ang isa sa mga confessions, ay naisipan kong ibahagi ang aking kwento. Sa totoo lang po, ay sobrang laki po ng problema ko ngayon. Nang dahil sa aking nagawa, birthday ng pinsan ko, pumunta ako kasama ko ang mga barkada ko. Nung makarating kami doon ay may nakaagaw ng pansin ko, isang babae na mukhang gorilya. Isa sa mga barkada ng pinsan ko, natawa ako dahil sa hitsura ng babae na yon. Napakalakas uminom ng babae na yon at talagang nashock talaga ako. Nung sayawan na ay bigla itong sumayaw at pinagtawanan siya ng maraming tao at isa na ako roon. Lasing na lasing ang babaeng na iyon. Habang patagal ng patagal ang inuman namin, ay nalasing din ako. Nagsiuwian na ang mga barkada ko habang ako ay nanatili sa bahay ng pinsan ko dahil sa sobrang kalasingan. Sa hindi inasahan ay nandun din pala that time ang babaeng mukhang gorilya. Tumabi ako sa kanya hanggang sa may kakaiba akong naramdaman, kaya may naganap na hindi inaasahan. Siya ang nag-first move, kaya nadala ko dahil sa aking kalasingan. Wala na ako sa sarili ko that time, kaya nagawa kong pumatol sa kanya. Kinabukasan noon ay nagulat nung pagising ko, ay yakap-yakap ko ang babae na iyon. Dahil sa gulat ko ay napatayo ako at doon ko napagtanto na may nangyari between us. Hindi ako makapaniwala na nagawa ko ang bagay na iyon sa babae na iyon. Nung magising ang babae, nagulat siya. Pero natuwa siya na may naganap sa amin. Sinubukan niya akong kausapin. Pero kagad akong umalis kasi nandiri ako sa ginawa ko sa kanya. Simula noon ay ilang araw akong nabalisa nang dahil sa ginawa ko. Hindi ko matanggap na nagawa ko iyon. Araw-araw at gabi-gabi akong nagdarasal na sana hindi magbunga yung ginawa namin. Ngunit hindi dininig ng Diyos ang panalangin ko kasi pagkalipas ng ilang buwan ay pumunta sa bahay namin ng babae na yon at masaya niyang ibinalita sa akin na buntis siya at ako ang ama. Muntik pa akong mahimatay dahil sa ibinalita niya sa akin. Sobrang pinagsisihan ko ang ginawa kong pagpatol sa kanya. Gusto kong ibalik yung panahon na yon at pipiliin kong huwag pumunta upang hindi ako makagawa ng mali. Nagmatigas ako at sinabi ko sa babae na iyon na hindi ko siya kayang panagutan kasi what if hindi ako ang ama. Kinulit niya ako ng kinulit na panagutan ko siya pero ayaw ko talaga sapagkat hindi ko matanggap na siya ang magiging ina ng anak ko. Siguradong pagtatawanan ako ng mga tropa ko kapag nalaman nila na nabuntis ko ang babae na iyon. Iniwasan ko talaga ang babae na iyon, ngunit hindi ko inaasahan na dadalhin niya sa bahay ang mga magulang niya. At kinausap nila ang mga magulang ko. Kinabahan ako pero sinabi ko lahat na hindi ko sinadya ang nangyari. Sinabi ko rin na willing ako magbigay ng sustento sa bata. Ganun na rin ang sinabi ng mga magulang ko. Ngunit ayaw nila sa alok dahil ang gusto nila ay papakasalan ko ang anak nila. Umiyak pa nga ako sa harapan nila at nagmamakaawa pa ako. Kasi hindi ko talaga kayang magpakasal sa babaeng hindi ko mahal, lalong-lalo na sa babae na yon. Wala akong nagawa. Nagpumili talaga ang mga magulang niya sa gusto nila at sinabi nila na kapag hindi ako pumayag na magpakasal ay kakasuhan nila ako. Natakot ako kaya sinabi ko sa kanila na bigyan na muna nila kami ng panahon na makapag-isip. Mabuti na lang at pumayag sila sa gusto ko. Nagalit sa akin ang papa ko kasi sa dinami-dami ng babae, bakit yung babae pa daw na iyon ang nabuntis ko? Sinabi ko sa hindi ko sinadya kasi nalasing ako. Sa ngayon, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko upang hindi ako makasal sa babae na iyon. Isang malaking kahiyan talaga sa akin ang makasal sa babaeng hindi ko naman mahal. Sobrang naguluhan po ako at hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko upang malutas itong problema ngayon. Ayaw ko pong makasal sa babae na iyon. Ano po kaya ang pwede kong gawin upang makatakas ako sa problema ko ngayon? Please give me some advice.